Ito po yung kapatid ng nawawala na si Jovelyn Galieno, 22 anyos at working student po siya. Huli po siyang nakita noong August 5, pasado 6:30 po ng gabi, sa isang mall, diyan po sa Puerto Princesa City, Palawan. Hanggang sa ngayon po ay nawawala po itong si Jovelyn, Idol Rafi. Ma'am Jonalyn Galieno, yung kapatid, siya po yung magsisilbing complainant dito sa nawawala yung kapatid. Sa apartment, Ma'am madalas ako lang. Ma'am Jonalyn, magandang hapon. Yes po, sir. Magandang hapon po. Okay, pwede yung pakikwento sa amin ito pong insidente ng pagkawala ng inyong kapatid. Ayoko na makita ng iba. Si Jovelyn po ay nagtatrabaho sa isang mall. Kaya ka siguro nag-break out, Isa po siyang Sandali, sandali po. tenant. Nagka-doble-doble. constipation. Odette, may pumapasok. May May pumapasok na ibang audio. Paki-off yung isang audio. Nagdo-doble-doble tayo. Baka meron kayo naka-standby dyan na na isang resource person. Okay. I-off nyo muna. Sige, pasok ulit natin si Jonalyn. Jonalyn? Tawagan mo si Jonalyn. Ma'am Jonalyn? Yes po. Ayan, okay na. Sige, ikwento nyo na po, Ma'am Jonalyn. Magandang hapon po. So ako po yung kapatid, nakakabatang kapatid po ni Jovelyn, yung missing person po here po sa Puerto Princesa City. Okay, sige po. Siya po ay isang trabahante po sa isang mall Okay. dito po sa Palawan. Mhm. Siya po ay nawala noong August 5. Okay. 6:30 po, sabi ng kanyang ma'am, siya po ay nakalabas na ng Robinson. Okay. Nakapag-out na po sa kanyang work. Okay. Ngunit at ang nag-message po siya sa kapatid ko at ang sinabi niya po ay anong ulam. So kapag yun po kasi yung signature text niya kapag tinanong niya po kung anong ulam, ibig sabihin nun, pauwi na po siya. 6:38 po yun yung nag-message siya sa kapatid ko. 6:38. Okay. Opo. Tapos, Okay, yung kasunod- pag-text niya sa kapatid niya, ay yung kapatid niyo po pala nag-text sa mama niyo. sa kapatid ko po. Sa isang Bali kapatid niyo. Okay. Opo, yung sa pangatlo po. Okay. Anong ulam? Yun po yung parang sign na siya'y pauwi na talaga. Nasabi Yes ba po. kung nasa na siya at that time nung mag-text siya sa isang kapatid niyo? Wala po siyang nabanggit, sir, na kung nandoon pa ba siya sa loob ng robas. Ang sinabi niya lang po ay kung ano yung ulam. Tapos, kasunod po niya, nag-chat din siya na hindi ako makakasahod kay wala si ma'am. Yan po yung huling message na na-receive namin sa kanya. Okay. Kaya po, around 7 dapat po nandun na siya. Around 7 to 8:30 po, dapat nasa bahay na po siya. Okay. Kaya po, ang ginawa ng kapatid ko, kasi nga po wala po siya nakauwi, nagpa-load po siya, tapos tinawagan niya po yung ate ko, Okay. nag-ring po, then in-accept po yung call, Mhm. tapos wala pong nagre-response. Okay. Wala pong sumasagot. Okay. Ano naman po yung sinasabi ng ating kapulisan dyan sa Puerto? I'm sure nakarating na po ito sa mga otoridad. Ano pong sinasabi sa inyo? 2 hours ago pa lang po, ginawa po namin, 2 hours ago pa lang pang nawawala yung ate ko, nagpa-blatter na po kami, pumunta na rin po kami ng PNP. Okay. Tapos kinaumagahan po noong August 6 po, agad na po nilang pinuntahan yung Rob. May request na po silang dala. Okay. Letter request po yun na kung saan pwedeng kunin yung CCTV footage po Okay. para po malaman kung si Jovelyn po ba ay nakalabas ng mall, Mhm. ano po ang kanyang sinakyan, kung siya Okay. po ba ay nag-tricycle or nag-multicab po. Okay. Tama, makukuha sana yung plate number kung siya yung sumakay ng multicab o siya ay sumakay ng kahit anong sasakyan. Mahagip Yes ng po. camera yon, CCTV. Now, totoo ba yung sinasabi sa nakarating sa amin na brown out daw that time kaya yung CCTV hindi gumagana? Hindi po, sir. Sa katunayan po, yung pagba-brown out po dito sa Puerto Princesa ay kadalasan na lamang po. Nung time na yun po, wala pong brown out na naganap. Maganda rin po yung panahon noon, nung August 5 po. Okay. Oh, so hindi brown out yun at that time. Taliwas Opo, ito hindi sa po brown out. taliwas ito sa sinasabi ng mga netizen na nagtag sa amin, na nag-message sa amin na dahil sa brown out. Yun ang sinasabi nila, sinisisi ng dahilan. At yun din ang daw sinasabi ng Robinson, walang CCTV dahil brown out. Hindi totoo yun. Ginamit lang na Sir, reason yung brown out.
Yung mga netizen po, never pong nagsabi na it's about sa, ano po, kuryente. Hindi, meron kasi mga sa amin, nag-message sa amin na sinasabi ay yung Okay po. brownout daw at yun din ang binibigyan na rason nitong Robinson. Kasi yung pulis ay humingi ng copy ng CCTV. So anyway,